Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po, ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Opel at si Bagyong Pipito. Si Bagyong Opel nga po ay patuloy ng lumalayo sa ating kalupaan at ito nga po ay mataas ang tsansa pa rin na tumama nga sa dulong bahagi ng Taiwan. Asahan pa rin po natin magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan pa rin sa may parte ng extreme northern Luzon dahil po sa extension ng kaulapan ni Bagyong Opel. Meanwhile, si Typhoon Pipito naman ay makikita naman natin sa ating satellite image na yung kanyang extension ng kaulapan ay umaabot na nga po sa eastern section ng Visayas at ilang bahagi ng eastern section ng Mindanao. Si Typhoon Pipito ay patuloy nga po yan lumalakas. Sa ngayon nga po, tinataglay na po niyan yung lakas na abot ng 150 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na nga po yan na abot nga po ng 185 km per hour. Ang kanyang bilis naman ay nasa 30 km per hour, bumaba nga yan ng bahagya, no? At ito nga po, nataas pa rin ang tsansa, no, na dadaan nga po sa coastal water ng Catanduanes o posible magkaroon po yan ng landfall scenario. Yan po yung pinakabagong update ng European Center at stable pa rin nga po yung pagpasok niya sa parte ng Baler Aurora at yung exit niya nga po sa mga parte ng La Union. Kaiba yung paghahanda nga po sa ating mga kababayan, lalo nga po sa pagdating ng November 17 kung saan nga yung posibleng landfall scenario niya sa parte nga po ng Baler Aurora. Nakataas nga po mga storm wind signal number 2 sa may eastern portion ng Northern Samar, sa may Mapanas, Gamay, Palapag, Lapinig at sa may northern portion ng Eastern Samar. At ito nga po ay posibleng madagdagang pamamaya, no? Lalo pag naglabas na ng panibagong storm wind signal ang bagong Pag-asa DOST. Storm wind signal number 2 naman, southeastern portion ng Quezon, San Andres, Buenavista, San Narciso, Ginayangan, Tagkawayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Yan po nakataas ang storm wind signal number 1. Dito naman sa ating satellite image, makikita natin kung gaano nga kalaki itong si Typhoon Pipito. Ito po yung mapaminsala, ano? Dahil nga hindi po natin naalis yung posibilidad na may tsansa na umabot ito hanggang typhoon category kung hindi nga po magbabago yung kanyang direksyon dahil nga kumukuha pa rin po yan ng puwersa sa karagatan. Dito po sa ating satellite image, makikita nga po natin yung kanyang kaulapan ay umaabot na po yan dito nga po sa eastern section ng Mindanao at ng Visayas. Expected natin na abutin pa rin po tayo dyan dahil nga po kahit yung pinakasentro niyan ay dumaan lamang dito sa may coastal water ng Catanduanes, pero yung lawak naman ng kanyang diametro ay aabutin nga po yung parte ng Visayas at ilang bahagi nga po ng Mindoro provinces. At iba yung pag-iingat din po sa ating mga kababayan pati po sa parte ng Metro Manila dahil kung makikita nyo yung lawak ng kanyang diametro pag tumama po yan sa may parte ng Baler Aurora, expected po natin damay po ang Metro Manila at maging dito nga po sa may parte ng Cavite, Bulacan, Batangas dahil nga po sa lawak ng kanyang diametro. Dito nga po sa forecast track, no, ng European Center, mapapansin nga natin, no, possible nga po dadaan yan sa may coastal water ng Catanduanes by November 17 ng 12 midnight, no? At pagkatapos po niyan, diretso po yan sa may parte ng coastal water ng Pulio Island and expected nga natin papasok po yan ng November 17 ng alas 7 na sa pagitan alas 7 alas 8 ng gabi ay magkakaroon niya ng landfall scenario sa parte ng Aurora, and then pagkatapos po niyan, babaybayin niya na po yan Central Luzon at aangat po yan patungo nga po sa parte
ng dalawa po yung posibleng labasan niya na dito nga po sa La Union or sa Ilocos Sur. Kaya iba yung paghahanda nga po sa ating mga kababayan para nga po habang malayo pa itong si Typhoon Pipito, tayo po ay makapaghanda na sa mga pwedeng dala nitong sakuna.